Nakagisnan kong laging nag-aaway si nanay at tatay. Sugarol kasi si nanay eh. Madalas yung pambili namin ng pagkain, pambayad sa tubig at kuryente, naipang susugal niya. Makailang ulit na rin siyang binalik ni tatay kila lola. Sabi sa amin ni tatay, mahal na mahal niya si nanay pero mahal na mahal niya rin kami at kailangan niyang mamili. Kami ang pinili niya. Ganon pa man, paglipas lang ng ilang linggo, magmamakaawa si nanay sa kanya at tatanggapin niya ulit. Pero, ilang linggo lang ulit, balik na naman sa dating gawi, magsusugal ulit si nanay. High school ako nung mapuno na si tatay. Na-ospital kasi nun si kuya. Hindi siya makauwi, kaya pinadala na lang niya yung pera. Ang kaso, imbes na gastusin kay kuya, pinangsugal ni nanay yung pera. Ang katwiran niya, kulang yon para sa lahat ng lab test ni kuya. Isasapalaran daw niya sa madyong. At baka sakaling mapalago niya. Kaya lang minalas, naubos yung pera. Sa inis ko nun, kinapalan ko ang mukha ko at nangutang kay Aling Evelyn para pamasahe paluwas ng Maynila. Pinuntahan ko si tatay at yung inis ko kay nanay iniyak ko sa kanya. Bumali naman si tatay at sabay na kaming umuwi. Hindi na pinabayaran ni Aling Evelyn yung inutang ko. Pinapadagdag niya na yon sa gastusin namin. Nang maging okay si kuya na may acute UTI na pala, pinalayas na ng tuluyan ni tatay, si nanay. Sabi sa kanya ni tatay, huli na to. Hinding-hindi na daw siya magpapabulag sa pagmamahal niya. Bago raw niya ulit tanggapin si nanay sa buhay namin, dapat ipakita muna niyang totoong nagbago na siya. Tinutuon ni tatay ang sinabi niya. Hindi niya na talaga tinanggap si nanay kahit anong luhod o lupasay nito sa lupa. Kami rin ni kuya hindi na nagpatinag sa mga drama niya. Mahal namin siya pero sana mahalin niya rin kami. Yung kami muna bago ang pagsusugal niya. Naban na rin siya sa school namin ni kuya kasi kami yung sinunod niyang kulitin. Ang gusto niya, kausapin daw namin si tatay para mabuo na raw ulit kami. Pero pag tumatanggi kami, nagwawala siya sa loob ng school. Paglipas ng 2 taon, pareho kaming nagkaroon ng part-time job ni kuya. Umalwan yung pamumuhay namin kasi may kahati na si tatay sa gastusin. Nakakakain na kaming 3 sa labas kahit hindi birthday ng isa sa amin. Sa mga panahong yun, pareho din naming nalaman ni kuya na palaboy na lang si nanay. Nakikitulog sa simbahan at namamalimos, mag-iisang taon na. Pati kasi sila lola sumuko na sa kanya. Pinagpapatherapy siya ni Tita Lynette, na nun ko lang din nalaman na addiction din palang matatawag ang sugal. Kaya lang hindi tumagal si nanay sa therapy. Naka-4 na beses lang siya tapos tumatakas na. At ang malala, ninakawan niya na sila lola. May mga gamit din siyang binenta makapagsugal lang. At ang talagang naging dahilan para palayasin siya ay nang mahanap niya ang titulo ng lupang sinasakahang lupa ni lolo sinanla niya. Pero kahit ganun, hinanap namin si nanay. Maayos pa rin naman ang itsura niya. Yun nga lang, napakalaki ng ibinagsak ng timbang. Sa una, binibilhan namin siya ng makakain niya. Hindi namin siya binibigyan ng pera. Nang pareho din kaming bigyan ng bonus sa trabaho ni kuya, naghanap kami ng bed space para kay nanay. Kinausap namin siya. Nagmakaawa kaming tulungan niya naman ang sarili. Sabi kasi sa amin ni Tita Lynette, kung makukumbinsi namin si nanay na magpa-therapy ulit, siya ulit ang magbabayad ng therapist. Akala namin, nang pumayag si nanay at yakapin kami ni kuya, sincere siya na gusto niya ng magamot at makumpleto ulit kami. Ang kaso, akala lang pala namin yun. Totoo na umaattend na siya ng therapy niya.
pero patuloy pa rin siya sa pagsusugal. Di ba, akala kasi namin dahil nagpapatherapy na siya, magiging okay na. Kaya binigyan namin siya ng pera, pambili ng gamit niya, mga bagay na gusto niya. Pero isang araw, tinawagan kami ng landlord niya. Ibinalik niya sa amin yung deposit sa bed space ni nanay. Kung hindi lang daw siya naaawa sa amin ni kuya, hindi siya makikiusap sa mga ninakawan ni nanay sa bahay niya na wag na itong ipapulis. Examination week namin nun ni kuya. Stress na stress kami lalo at finals. Lalo na si kuya na may minemaintain na grades para hindi mawala sa scholarship. Pero hinanap pa rin namin siya nun. Nang mahanap namin siya, hindi naman namin siya inaway o pinagalitan. Tinanong lang namin siya kung bakit. Pero sinigawan niya kami. Wala daw kaming utang na loob. Anak lang daw niya kami. Wala daw kaming kwenta katulad ni tatay. Umiyak kami nun ni kuya habang pinipilit namin siyang sumama sa amin. Ika pa ni kuya, sa Sabado pa naman ang uwi ni tatay. Doon muna siya sa bahay. At pagdating ni tatay, kakausapin namin siya. Alam naman namin na papayag si tatay na doon na ulit siya sa bahay. Kaso, mas inaway niya kami. Pinagmumura, dinuro, at sinabi sa mga tao sa paligid ng paulit-ulit na wala kaming kwentang mga anak. Saka siya umalis na. May isang babae ang lumapit at pareho kaming inilayo sa mapanghusgang tingin ng mga taong nakarinig. Hindi namin kilala yung babae, pero iniyak namin sa kanya lahat. Wala tayong magagawa, mga iho. Napipili ng mga magulang na magkaanak eh. Pero ang mga anak, hindi nila napipili kung sinong magiging mga magulang nila. Pero bumawi naman ang tadhana sa tatay niyo eh. Mahal na mahal niya kayo. Kailangan niyo pa ba ang nanay niyo? Pareho kaming tumango ni kuya at sabi pa nga ni kuya sa kanya, parang lahat naman ng anak eh kailangan ng ina. Pero kami ang gusto lang namin eh mapaayos siya. Dagdag pa ni kuya, handa siyang silbihan si nanay. Kahit hindi na ito magbago, basta kasama namin siya. Alam naming nasa maayos at kumakain sa tamang oras. Pakaswerte naman ang nanay niyo. Hindi niya alam kung anong sinasayang niya. Sagot ng babae. Ilang buwan ang lumipas mula nun, graduation na ni kuya. Mugto na ang mata naming tatlo. Hindi namin magawang maging sobrang saya dahil mula ng araw na awayan kami ni nanay, hindi na namin siya nakita. Sinabi na rin namin nun kay tatay lahat, pati ang kagustuhan namin ni kuya na bumalik na siya sa bahay. At payag na nun si tatay. Kasama nga namin siyang naghanap kay nanay pero wala lang nakakita pa sa kanya. Kaya laking gulat namin pag uwi galing sa stadium, nasa harapan na ng gate si nanay. May bit-bit na duffel bag. At nang makita niya kami, ngumiti siya. Kamukha, kaboses niya si nanay. Pero hindi niya kaugali. Pareho kaming nagulat nang magluto siya at yung plating, pang high-end na resto. Ang sarap din. Marunong namang magluto ang totoong nanay namin pero hindi ganun. Puro pang sosyal kasi yung niluluto niya. Alam ko lang may mali nun eh, pero hindi ako umimik. Kasi ang saya-saya ng puso ko na makita siya, makasama, at makasalo ulit sa pagkain. Tuwang-tuwa si tatay at kuya nang ibalita ni nanay sa amin isang araw na natanggap siya na tagaluto sa kilalang hotel dito sa amin. At mula nun, nakilala talaga siya sa galing niyang magluto. Marami pang ang nag-alok sa kanya na sa Maynila magtrabaho pero umayaw siya. Kasi ayaw niya raw malayo sa amin. Kahit ano ring sita namin sa kanya nila tatay dahil alam naman naming pagod din siya sa trabaho, pilit pa rin siyang naglalaba. Pati paghuhugas ng pinggan, inuunahan niya kami. Ang lagi niyang sagot gusto niyang bumawi.
Noong mga panahong yun, alam ko na, nararamdaman ko ng parang may mali kay nanay. Pero masaya ako. Sobrang saya ko lalo at nakikita kong bumalik na ang ningning sa mga mata ni tatay. Pero hindi ako mapanatag lalo na nang makagraduate na rin ako at natanggap sa inaplayan kong kumpanya sa Maynila. Hindi ako mapakali kasi sa Maynila rin nagtatrabaho si kuya. Oras na umalis ako, ang maiiwan na lang sa bahay ay si nanay at tatay. Ang pakiramdam ko nun, wala akong tiwala kay nanay. Hindi dahil sa natatakot akong bumalik siya sa pagsusugal pagkaalis ko. Iba yung takot ko nun. Yung takot ko nakasentro sa ideyang aalis ako at maiiwan si tatay kasama ang ibang tao. Ganyan talagang naiisip ko nun. May kung ano sa isip kong hindi siya ang nakagisnan kong nanay. Hindi siya ang pinakasalang babae ni tatay. Kaya lang, kailangan ko talagang magtrabaho. Ang usapan kasi namin ni kuya pag nakaisang taon na ako sa trabaho, patitigilin na namin si tatay sa pagtatrabaho dahil deserve niyang magkuyakoy na. Maaga kasing nagtrabaho ang tatay. Siya ang bumuhay at nagpaaral sa dalawang kapatid niya. Kaya gusto naming ma-enjoy niya pa ang buhay niya. Kaya nagpursigi talaga kami ni kuya. Pero binilin ko naman si tatay sa mga kapitbahay at mga tropa ko. Pinapacheck ko siya araw-araw. At napanatag na ako na okay lang siya at si nanay. Sabi pa ng isang tropa ko, namimintog na ang pisngi ni tatay at bumata ang itsura. Minus lang sa puting-puti niya ng buhok. Tapos may gumulo sa patahimik na naming buhay nila kuya. Isang hapon, sinundo ako ni kuya sa office tapos kumain kami sa labas. Nag-take out din kami ng pagkain kasi napapadalas na magutom kami sa hating gabi. Nagbibiroan kami ni kuya pagbaba namin ng taxi. Pero sabay kaming nagitla nang may lumapit sa amin. Isang babaeng may punit-punit na damit, madungis at parang nasunog o sinabuyan ng asido ang kalahating mukha. Nabitawan ni kuya yung take out naming pagkain nung magsalita yung babae at banggitin niya ang pangalan ni kuya. Aristotel. Boses ni nanay. Boses niya talaga. Tapos bigla na lang nang makita niya yung pagkain sa kalsada, lumuhod siya at kinain yung natapong pagkain. Nang tignan ko si kuya, nanlalaki ang mga mata niya sa akin. Naiintindihan ko siya. Kasi si nanay lang ang tumatawag kay kuya sa buo niyang pangalan. Malalapit na kaibigan at mga nakakakita ng ID niya lang ang may alam sa buo niyang pangalan. At si nanay lang, siya lang ang kaisa-isang tumatawag kay kuya sa buo niyang pangalan na hindi niya sinusungitan. Nay, mahinang sabi ni kuya. Tumigil naman yung babae sa pagkain tapos pinunas niya ang kamay sa punit-punit niyang t-shirt at tumayo siya. Hinawakan niya sa kamay si kuya. Aristotel, ako to. May dumukot sa akin tapos ginanito nila ako. Nakatakas ako kailan lang tapos pinuntahan ko kayo sa bahay. May nagpapanggap na ako, anak. Hindi ako yun. Ako ang totoo. Maniwala kayo mga anak, Ruben. Maniwala kayo, ako ang nanay. Nang hawakan niya rin ako sa kamay, may kung anong humaplos sa puso ko. At sa mga oras na yon, alam kong siya talaga si nanay. Hindi ko nga napansin noon na umiiyak na pala ako. Masaya ang puso ko noon pero nasasaktan din dahil sa itsura ni nanay. Katulad ko si kuya umiiyak din. Sinama namin sa apartment si nanay. Pinaligo namin at pinahiram ng damit. Inutusan din ako ni kuya na tumawag sa boss ko at mag-sick leave. Ganoon din ang ginawa niya. Kinabukasan ako ang bumili ng gamit niya. Pagbalik ko, inaya ako ni kuya sa balkon. Tinawagan niya si tatay.
Kinamusta niya sila nung nagpapanggap na si nanay. Ang sabi ni tatay, okay lang sila. Tapos day off nilang pareho at kakain at mamamasyal daw sila. Nakausap din ni kuya yung isang sinanay. Paanong nangyari to, Ruben? Tangina, nasisiraan na ba tayong pareho ng ulo? Tanong ni kuya. Hindi ako makasagot. Hindi na rin kami nakapag-usap ulit noon dahil inasikaso na namin si nanay. 2 araw na wala kaming ibang ginawa ni kuya kundi magluto at aluhin siya pag inaatake ng panic attack sa mga mumunting kaluskos. Nakailang ulit na bilin kami sa kanya nung papasok na ulit kami sa trabaho na wag lalabas para hindi siya mawala ulit. Pero 9:00 pa lang ng umaga, tumawag ang landlord namin ni kuya. May lumalabas kasing usok mula sa mga bintana ng apartment at may naririnig din silang sumisigaw mula sa loob. Pagdating ko, andun na rin si kuya at may mga pulis at bumbero na. Pero walang sunog. Hindi nila mapaliwanag kung saan galing ang usok. Walang kahit na anong nasunog na gamit sa loob, pero buwal ang istante sa sala at nakataubang mesa sa kusina. Tapos, wala si nanay. Sinubukan namin siyang hanapin pero wala talaga siya. Sa mga sumunod na araw, hindi kami makakonsentrate sa trabaho ni kuya. Si nanay ang iniisip namin. Sigurado kasi kami na kinuha siya ulit. Nagbabalak na kaming umuwi sa probinsya sa susunod na day off namin at kukumprontahin na sana namin yung peking nanay namin. Kaso pag uwi sa hapong yun, andun na yung peking nanay namin. Nanlalamig kaming pareho ni kuya. Natatakot kami sa kanya eh. At naramdaman niya yun. Hindi ko kayo sasaktan. Hindi kailanman sumagi sa isip ko yun. Matagal na akong nakamasid at naaawa ako sa inyo. Napakabait yung mga bata pero dumanas agad kayo ng hirap sa murang edad. Nasilaw ako ng galit at inggit sa nanay nyo. Mula sa tatay nyo hanggang sa inyong dalawa ang swerte niya sobra. Nakakainggit. Tapos tinitake for granted niya lang kayo lagi. Sorry. Hindi ko naman alam na gano'n ang gagawin nila sa kanya. Tapos naglabas siya ng cellphone. Nagte-text siya doon. Si kuya nun inaapakan lang pa ako. Ako naman pinanlalakihan siya ng mata. Buhay siya. Pero hindi na nila mare-restore yung talagang itsura niya pero susubukan pa rin daw nila. Sorry ulit. Pero tandaan niyo to. Kahit 3 taon ko lang kayong nakasama, yung 3 taon na yun ang pinakamasayang taon ng buhay ko. Pagkasabi niya noon niyakap niya at hinalikan niya kami ni kuya ng salitan. Papalabas na siya ng apartment nang sabay namin siyang tawagin ni kuya. Lumingon naman siya at nakita naming umiiyak siya. Tapos, may tumabi sa kanya biglang lalaki. Para akong aatakayin sa puso nung makita yung itsura ng lalaki. Si tatay. Yun nga lang, mas tuwid ang tayo. Kaedad niya si tatay pero yung isang siya, halatang hindi batak sa hirap. Tapos ngumiti siya sa amin. Kumaway saka inakbayan yung nagpanggap na si nanay. Kinabukasan, hindi na naman kami nakapasok sa trabaho. Pinuntahan kasi kami ni Auntie Lynette. Nasa ospital daw kasi si nanay. At sa pagkakataong yun, alam naming si nanay na talaga yun. Totoong hindi na naibalik yung dating itsura ni nanay, pero hindi na rin naman ganoon kagrabe yung pinsala sa mukha niya. Nag-decide na rin kami ni kuya na patigilin na si tatay sa trabaho at sa Maynila na kami lahat tumira. Mas malapit kasi at mas maraming choices ng therapies. Na-diagnose na may PTSD kasi si nanay. Ilang taon bago siya maging okay. Hindi na rin siya ulit nagsugal. Paano siya magsusugal kung ang nasa isip niya ay puro takot? Ang haba na, no? Pero may idadagdag pa ako. 3
Tandaan niyo yung nabanggit kong cellphone nung nagpanggap na si nanay? Sa panahong nangyari to, may cellphone naman na. Pero, Nokia era pa. Wala pang touchscreen. Pero, yung gamit na cellphone noon nung nagpanggap na si nanay, dinutdot. Touchscreen. Tapos, may 2 kamera sa likod at may logo ng may kagat na mansanas. 6 na taon na mula nung mamahinga si nanay. Si tatay mahina na rin, lagi nang nakahiga. Nasa probinsya na ulit kami ni kuya. Nasa iisang compound at may kanya-kanya na kaming pamilya. May apo na nga si kuya eh. Kaya alam nyo, medyo may edad na. Kaya halos atakihin kami sa puso ng isang araw. Yung magkasing taon naming bunsong anak, sabay na humiling sa amin ng graduation gift nila. Pinakita nila yung picture ng cellphone na gusto nila. At hindi kami makapagsalita nung makita yon. Ganoon na ganoon kasi sa cellphone ng gamit nung nagpanggap na si nanay. Medyo nakapag-research na rin kasi kami ni kuya dati. Posible raw na marami tayong iba't ibang version kung nag-i-exist ang multiverse. Medyo naniniwala na kami dun kasi ano pa nga bang pwedeng eksplanasyon sa naranasan namin? Kaso, nung makita namin yung cellphone, hindi kami mapakali ni kuya. Kasi tingin namin, galing sa multiverse yung isa pang sinanay at tatay. Pero galing sila sa future at maaaring sa current time talaga sila nag-e-exist.